Ngayon, bilang patunay ng mas malalim na kooperasyon sa seguridad ng Israel at Gulf, iniulat na nagpadala ang Israel ng Iron Dome battery at IDF troops sa United Arab Emirates, kasosyo sa Abraham Accords noong digmaan laban sa Iran. Iniulat ng Axios na nagpadala matapos mag-usap sina Punong Ministro Benjamin Netanyahu at Pangulong Mohammed bin Zayed ng UAE, kasabay ng matinding missile at drone attack ng Iran sa UAE. Ang UAE ang pinaka-tinarget ng Iran kumpara sa ibang bansa sa reyon na nakaranas ng humigit kumunang 550 na pag-atake ng missile at mahigit 2,000 na drone. Iniulat na napigilan ng Iron Dome ang 12-12 ng missile sa unang pagkakataon na ginamit ito sa labas ng Israel at Estados Unidos. Kasama natin ngayon si Ryan Ball, analyst ng Gitnang Silangan at Hilagang Aprika sa RAIN. Ryan, gaano ito kalaking hakbang? Ito ang unang bansang gumamit ng Iron Dome system bukod sa Israel at Estados Unidos. Anong kahulugan nito para sa ugnayan ng UAE at Israel? Malaking pagsunom ito para sa relasyon ng dalawang bansa. Bahagi nito ay dahil sa pagiging sensitibo ng Iron Dome battery na ayaw ng mga Israeli na i-deploy ito sa isang lugar kung saan maaari itong maispiyahan, masabotahe o direktang atakihin ng malakihan. Malaki ang tiwala sa kakayahan ng mga Emirati na panatilihing ligtas ang sistemang ito. Kasabay nito, ipinapakita ng mga Emirati ang tiwala na ang depensang panghimpapawid ng Israel ang pinakamahusay para sa pangangailangan ng kanilang himpapawid sa hinaharap. Posible bang makaranas ng negatibong reaksyon ang UAE mula sa Emirati o ibang bansa sa Gulpo o Arabong reyon dahil sa pagtanggap ng depensa mula Israel? Maari may banayad na rhetorical na reaksyon mula sa mga aktivistang pangkomunidad na gustong ihiwalay ang Israel dahil sa mga pulisya nito sa Gaza Strip at kaugnay ng digmaan laban sa Iran. Pero sa tingin ko, mas malaking panganib ay, at hindi ko pa ito alam sa ngayon, kung alam na ng mga Iranian na may Iron Dome battery doon bago pa ito inanunsyo, baka yon ang dahilan kaya matindi nilang tinarget ang Emirates. Kung dito rin nila nalaman na may Iron Dome battery sa Emirates, nangangahulugan ito na sa mga susunod na yugto ng paglala ng tensyon, kabilang ang sa pagitan lang ng Israel at Iran, magiging pangunahing target ang UAE. Interesante malaman kung alam na ng Iran o nangangapa rin sila tulad natin. Sa kabuuan, paano nabago ng digmaan na ito laban sa Iran ang pananaw o pag-iisip ng mga Emirati? May mga palatandaan bang susundan ng ibang mga bansa sa Gulpo ang UAE sa hayagang pagsuporta sa Israel? Hindi isang political na bloc ang Emirates na hati ito sa Abu Dhabi at Dubai. Mas mahinahon at praktikal ang Dubai sa pakikitungo sa mga Iranian. Sa Abu Dhabi, lalong tumindi ang kanilang matibay na paninindigan laban sa Iran na itinuturing nilang permanenteng banta sa rehiyon at hindi talaga kayang makisama ng UAE ang ideolohiya nito. Kailangan nilang humanap ng paraan para ipagtanggol ang sarili laban sa impluensya at kapangyarihan nito, pati na rin para pahinayin ito kasama ang mga praktikal na katuwang tulad ng Israel. Ngayon, hindi lahat sa Gulpo ay naniniwala rito. Malamang sinasang-ayunan lang ito sa Bahrain at ilang sektor sa Kuwait. May ilan din sa Saudi na may parehong argumento pero magkakaiba ang antas ng banta nila mula sa mga Iranian. Sa ngayon, ibang-iba ang UAE sa malalim na kooperasyon nila sa mga Israeli at sa paniniwalang kailangan pahinain ang mga Iranian sa hinaharap. Sa tingin mo ba makataruman bang pagsamahin ang lahat ng Gulf states at tawagin silang Gulf? O nakikita ba natin ang pagkakabaha-bahagi nila pagdating sa mga alyansang panreyon, lalo na matapos ang digmaan na ito? May iba't ibang estratehiya ng pag-aangkop. Mas lalo pang kumakapit ang mga Emirati sa Amerikano at Israeli. Samantala, kumakampi ang mga Saudi sa mga Pakistani at nakadeploy na ang Pakistani Air Force sa Saudi Arabia. At ito ay magkatulad ng mga pangangailangan kung saan sinusubukan nilang tiyakin ang kanilang seguridad laban sa pang-atake ng Iran. Ngunit umaasa sila sa magkaibang mga kaalyado na may kanya-kanyang panganib. Habang lumalapit ang Saudi sa Pakistan, umaasa silang magagamit ang land border nito sa Iran para pigilan ang agresyon ng Iran laban sa kanila sa hinaharap. Tinuturing ng mga Emirati ang mga Israeli at Amerikano bilang pinakamakapangyarihang militar at pinakamabisang paraan para pahinain ang Republikang Islamiko.